bagong yugto ng paglilingkod. Malugod naming iklala ang bagong studio ng FDN-TV Gusto Live. Mas moderno, mas malinaw at mas sandang maghatid ng balita, inspirasyon at makabuluhang programa para sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming online broadcast ministry. Ang bagong studio na ito ay bunga ng sipag at panalangin at biyaya ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming samahan sa aming mga live broadcast updates at mga programang nagbibigay impormasyon at inspirasyon. FDN-TV mismo online, hatid balita, hatid inspirasyon sa bawat tahanan at bawat henerasyon. Kami patuloy na maglilingkod sa katotohanan at pagmamahal ng Diyos. FDN-TV mismo online, sama-sama nating abutin ang pag-asa at liwanag na darating sa bagong yugto ng broadcasting. FDN-TV ang inyong kapiling. Maraming salamat sa inyong suporta. Tiwala ninyo'y aming inspirasyon pa. Bawat live broadcast at programa nagbibigay lakas at pag-asa. Mula sa studio hanggang sa inyong tahanan, serbisyong tapat ang aming alay kailanman. Balitang totoo at mensaheng may saysay para sa sambayanang nagkakaisa at buhay. Patuloy kami maglilingkod sa tawag ng aming misyon. Kasama ninyo sa bawat oras ang FDN-TV sa bawat bukas. FDN-TV Busoy, hatid balita, hatid inspirasyon. Gabing tahimik o umagang puno ng sigla, kami kasama ninyo saan man magpunta. FDN-TV Busoy, bagong studio, bagong simula. Sa tulong ng Diyos at inyong suporta, patuloy ang aming paglilingkod para sa bayan at sa Diyos na dakila. Sumus na dakila. Okay, ganito ay isang magandang araw sa ating lahat. Sa lahat po na sa atin ay nakakatanood dito sa programa ng FDN-TV online broadcast. Panahin nito kami sa loob po ng isang oras na atin po gagawin pagtalakay at pag-aaral tungkol sa nasalita ng Diyos. Ang ating pong topic ngayon ay ito, concert. Dapat mali ang unawa ng mga pastor sa mensahe tungkol sa concert. So, yan po yung ating tatalakayin sa oras na ito. Kaya ang gagamitin natin ay Bible at mensahe. So, sa panahon ngayon ay nakikita po natin na maraming nagtuturo, lalo na sa mensahe, na kung ikaw ay wala kang alam sa Bible o mensahe, ay aakalain mo na tama ang kanilang mga itinuturo. Pero ngayon, iisa-isahin natin
noon na araw na itinuro ni ating kapatid na wala ito kundi si Mother William Marion Beltran. Okay, ha? Kaya nanatili po kayo na ano kung nila, ano kung natin yung ating ano, ha? Medyo na ating panla. Yan. Kung nakikita natin na condition dito, eh, eh, may itinuro sa si Brother Beltran tungkol sa whole part. At ano ang tinutukoy niya? Yan po ay isa nasa kalandan ating panuusapan. Kaya natin ito tatalakayin ay dahil dito sa naunang mensahe ay itinuturo ng karamihan ng pastor sa mensahe kailangan ikaw ay meron kang comfort. At yung tinutukoy nilang comfort, ito ay ang lokal na puntahan. Pero ang tanong, ganun ba ang itinuro ng Brother Mahat? Na ito ba ay lokal talaga? Na kung ikaw ay wala kang lokal na ginagaluhan, eh wala kang comfort. Kaya ngayon nakikita natin sa loob ng mensahe ay nakasali ang nangyayari sa kanila para sila sa kasakar na isang doktor. Wala sila kalayaan. Ang nangyayari sa comfort ay naaalayan sila na nakipagkaibigan sa isang tindahan. Halimbawa, parehong enter na lang, pero dahil doon sa kanyang paniniwala na comfort, ay hindi sila nakapagkalan o nayakatan lang kahit katasiran na nila. Mismo. Dahil sa kanyang araw na comfort, pero ang tanong, tama ba yung kanyang turo? Tandaan natin dahil sa panlisanan na yung binaan na tatanda sa iglesia, ay nagdulot ito ng sayaning panaya na nananampalataya. Sa bawat panahon ay nakikita natin ay naging daan na kung kaya ang totoong nananampalataya ay nadadaya at naniligaw. Sa bawat panahon, may lumilitaw na nakikilala leader o natatanda sa iglesia. So, kaya ang dahilan kung bakit nahihiwalay ang bayan ng Diyos doon sa katotohanan. Dahil, meron nililitaw na dunaan na natatanda sa iglesia. At kadalasan, ang ginagamit ng demonyo o kaaway ay ang sikat o kilala na leader na natatanda sa iglesia at dahil sila ay pinipinsan. Pero ano po ang dandala ni Jesus Christ dahil natin
itinanong ko na paano. Ako nagpunta ko, 250,000 ako nito, sunta ko nila. Sakay ako sa kanya, bibilihin ko at tara, tatayuan kita ng puntahan. Naikot nila, ganyan ang isa nila. Sinusuhulan nila ang nila nagdadawa o nagdaktor na mahihirap. Pero ang kanilang sakay ay tulong na nasakit. Ano sa Zelazia 4 ang talata ay deposited na kahila natin. Akala kasi natin lahat na tulong ay nadusis. Pero ang hindi nyo alam, ng tala ay taninina. Kakayain ka. Okay, tingnan natin. Zelazia 4 ang talata ay deposited. 9, nananakakit niya sa inyo. Ano nakakit? Tulong. 9, nananakakit niya sa inyo sa hindi nadusin akala. Subalit, ang ihil nila ay ihiwalay kayo. Nakita ko niyo? Nananakakit sila ng uutang ng tulong. Pero ang kasalit noon, sa kasatos na kayo ay tuluyan, kaya kailala kayo ay nasasailalim sa kanila at kikilalanin nyo sila na natanda sa inyo. Yan sinusukoy na ikaw ay nasila na. Sinusukoy nito ay nila natatanda na yun na nasasakilala na nag-leader sa nila iglesia. Okay, tingnan natin. Nila itinuro si Madhurahan tungkol sa tinatawag na Hulkar. Meron na sa itinuro. Ang tanong natin kung nila patwa natin na kanyang kahit. Sasanin ko kayo. Meron ba itinuro si Madhurahan letra to letra na tinatawag na Hulkar? Okay, nililawin natin kung ano ang sinusukoy ng Madhurahan. O pagsisenso sa bahay. Sa kanyang lenpahe, sa lenpahe ng Madhurahan, binanggit nila na noong unang panahon na nakrusado, ang karamihan ay maraming mananampalataya ang nagsisesundan sa mga tahanan. Yan itinuro ng Madhurahan. Dahil nagkaroon ng malalaking denominasyon at mga dukani. So alam ni Madhurahan na ang tunay na selusi ay wala kang malalaking puntahan. Wala kang malalaking katedralo. Ano sa kanya, kay Madhurahan, ang tunay na iglesia ay hindi lamang isang dukani, kundi ang mga taong itinalak na muli at nakakasana-sana, nakakateso sa ikanisa. Kaya yung pananaw ni Madhurahan ay isang tunay na nananampalataya o lodya na ating sanoon na nakanalpahe, ito ay hindi nakadukani na lalaki. Kundi ito ay mga taong itinalak na muli na nilalakad ayon sa salita ng Diyos. Nagayak na hindi Madhurahan na ang Diyos ay naaaring sandahin saan ng dako o basta naroon ang katotohanan. So, walang itinuturo kay Madhurahan na nasa kikita natin na quotation, wala sa itinuturo na ang Diyos ay nandoon na sa isang lugar. Kamukha ng paniniwala na karamihan na yun na na-entanesen o messenger na automatic dapat nandoon ka lang sa inyong sandahan. Hindi ko pwede aanin. Dahil kapag ikaw ay unalis, nawawala ka na Hulkar. Kasi bakit? Karamihan kasi na itinuturo na nasaktor dito sa loob ng lensahe, ang Hulkar ay ang itinalo ng tao na virgin. Kaya ngayon, kapag ikaw ay nakita niya nakantahe ka na, nakantahe o nakaanlan, ang tunay kayo, hindi ka tunay.
hindi ka totoong nananampalataya at pangalawa, inaakala nila ikaw ay natatahanak dahil wala kang contact. Hindi ka nila nakikita. So, nandiyan yung hassle. Kaya't isinusuri ka nila na hindi ka totoong message deliverer dahil wala kang contact. So, ano nangyayari sa loob ng end time? Okay, so kikita ko sa inyo kung ano ang turo ng madrahan. Una, ang contact ay constitution ng mga nananampalataya kantahan noong unang panahon. So, ang sinusuko yan, hindi sindahan. Ang kanilang bahay, kahit saan bahay yan. Yung ang tinatawag na contact. Ano contact? Yung nila nakakasanapan nila na nananampalataya. Pero ang sinusuko na nananampalataya, hindi na ito nasa isang lugar. Ano daw ikaw? Nandito ka sa anak kalookan. Ngayon, isang araw nandito ka sa Cavite, comfort din yun eh. Lahat yan, sinusuko yan na comfort. Na yan nananampalataya. Pero ang ginawa na karamihan takto sa loob ng lupahe, para ang nananampalataya ay hawak-hawak nila sa leeg, na parang aso, na nakatali ang leeg, wala kanayaan, isinuro nila na ang comfort ay ang lokal na sindahan. Kaya ngayon, ang nananampalataya, nasahol sa panrelihiyon, walang kanayaan. Nasahol sa panrelihiyon. Sinapansin natin na tayo ay hindi denominasyon. Pero totoo, nasahol ka sa denominasyon. Sinapansin natin na tayo ay hindi relihiyon. Pero totoo, nasahol ka sa relihiyon. Ganyan kasi siya sa noon ng lapahe. Bakit? Marami kasi ng tao na naya dulaan natatanda sa noon ng lapahe. Okay. Nakakasipin ang nananampalataya sa dahan-dahan. Yan ang original na constitution. At nag-aaral na salita ng Diyos na papanapok nila at sila ay nananalig. Na siyempre, nakakaipap nila, naroon yung atol. Bakit? Wala sa kasi ng druso. Nalala ang isa't isa, nakatakan na kita, nandoon yung atol. Oo, nakasahil. Kaya nakasalaon, nasalaw kayo. Ngayon, isa na, naku, kay ano to, kay sakto ano to, wala sa kausapin na. Kasi, kay sakto ano, nilipan sa tayo, saka tayo na ano. Ngayon, sinita ka, nasaan ka sa sakto no? Nasusunta ka nito? Sa entan mo. Dala ko sa entan na yun. Sa entan. Yes no. SFAL ka. Kaso saka sakto. Nandito susan mo. Sanda, nasaan lang kayo. Nakita sa niyo? Sakal nila na walang kanayaan. At nakikita natin. Ganyan saan isinuro ng lampahe. Nakikita natin. Ipa-ipahin natin ang lampahe. At ang nasusuon na lampataya ay napapalapanak sa kapapasasinan. Ina kanihin, naroon na harmony. Walang division. Walang druso. Nalala ang isa't isa kaya saan sinunta. Kasi ang sinusukin na hulsa ay ang kapalahatan na nananampalataya. Yan. Ito ang dati pag-driver. Nang isinakita ko sa inyo lahat na ay yan ang naya original na tanang-tanang ng driver. Araw-araw, sa bahay ay hindi sila nagsikitansigil ng pagtuturo at pananaral tungkol kay Jesus Christ. Ayaw paggawa, saan ang talata ay 32. Okay. Sa nakikita natin, hindi itinuro ni Radyo Mahal na ginawa na sarili reserved Druso. Ano ang tawag ng Mahal sa Druso? Nalareserve.
nare-reserve sa palitan ng Diyos. Pero akala natin kapag ikaw na panlangkahe, meron kang isang grupo na pinagbibigyan mo ng negosyo na Quiapo, negosyo ng Tarlac. Ang tourism naman hirapan ay nare-reserve. Bakit reserve? Sila ay reserve sa palitan ng Diyos. Reserve. Madalas, binabanggit nila na ang home benefit o home comfort, hindi nila ito itinuro. Walang itinuro sa Mandawahan na ang comfort ay ang literal na sindahan o lokal na sindahan. Walang itinuro siya. Pero bakit? Nalaman nila lumitaw na nila nagpapakilan ng natatanda sa iglesia na itinuro nila na ang comfort ay ang sindahan. Naipatuloy yun? Ngayon, inaayo na ito na karamihan pa ko kasi bakit? Pag-version sa kanila Pag-version sa kanila yun kaya inaayo na nila. Pero kung ikaw ay isang totoo, pastor, o tagapagtor, hindi naaayo na nila dahil walang itinuro sa Mandawahan na ang tinutok na hompa ay ang Lisbon Virgin. Kaya ano na nangyari? Naghihimaso sila sa tunay na salita ng Diyos. At ang ginawa nila, ginawa sila ng sarili ng doktrina. Ginawa nila ng doktrina ang comfort. Nasasabi nyo? Kaya ano nangyari ngayon, bakit sila isang ginawang doktrina na sinasawa ng comfort? Para lahat ng ikato at offering makuha ng takso ng talagang totoo. Kaya ang comfort, ginawa nilang doktrina na kung ikaw ay isang tunay na nananampalataya data, meron kang comfort. Kaya ipatuloy nyo? Yan ay isang tanda na niya. Tanong nyo ko yan. Kaya niya, karamihan na yung teenager. Pagpunta na kahit nasa Amerika o ano pa yan, ang hahanapin nila yung kanya comfort o taktor. Nandito na ako sa isang sangka. Wala to akong nasaluhan. Kaya ang gagawin ng taktor, pupuntahan. O kaya, o sa Nicostan, nakinig na sa ating line. Kasi, waka kay aating sa inyo, sa isa niya kasi nasasahan na ka. Nasabi nila, sila sa araw. Kasi bakit? Ang paniwala na karamihan nila manalpasaya, ang panita ko nasa taktor. Nasa taktor niya. Wala na sa panita. Nagtatapay kasi niya. Tingnan natin, kung nalamin ng pahin nila, nalamin ng pahin ng hirahan, dinalaan nila ang dito. Gumawa ng sariling grupo. Na ang sinususulan ng hirahan. Yun, yung gumawa ng grupo at naghihiwalay ng hahati-hati. Ano ibig sabihin nito? Na naghihiwalay hati-hati. Nakaroon na kanya-kanyang grupo. Akala natin, pag ikaw ay nasa isang grupo, sit, anak sit. Pero ganoon nasasahan na ka. Bakit? Yung kanyang ginawa ay nagtayo sila ng kanya-kanyang relihiyon o denominasyon sa loob ng mensahe. Ano kung dahil ang isang aso na ay kunain. Yung aso, kunain siya. Sa kakain niya, gusto niya siya, isinuka. Nung isinuka niya yung kanya kunain, malala, kunakain na ulit. Ano yung sasabihin yan? Nakikita natin, halos lahat ng lakang mensahe, umalis sa nila relihiyon, denominasyon, at tumako sa loob ng mensahe. Noon, dati, na kanilang paniniwala o aral, na pinagdalilan ay isinuka nila. Dahil sila sa Katoliko, isinuka nila. Sa Gospel, isinuka nila. Sa Kandalista, isinuka nila. At tumako sila sa mensahe. Isinuka lahat yun.
Pero, nung sinain na kondensahe na at nakatapo na sa paraan ng ilang taon, yung kanyang isinusuka noon ay pinakain na. Pinakain na. Ano ibig sabihin kinakain? Ginagawa na nila sa noon ng incandescent. Noon, tuso na tuso sila sa relihiyon na nagluto. Ngayon, sila ang nasasalo na nagluto. Yung isinusuka nila na yung pinakain na rin nila ngayon. Nagtatayo sila na kanya-kanyang panahan o kanya-kanyang luto sa noon na nagpahe. Kaya dito sa nagpahe, nasa karanin denominasyon na nasa noon na nagpahe. Ano ang denominasyon? Ang ibig sabihin ng denominasyon, isang tao na naninigaw sa lahat. Na dinodominahan niya ang lahat. Sinasakop niya. Kasakal na isang tao na naninigaw sa lahat na nanayan sa saya at kaya ang nakikilala, ang tawag dyan ay denominasyon. Dito sa internet, sa karanin denominasyon na hindi alam ng maraming nananampalataya na sila kaya ay nasa noon na nag-denominasyon. Kaya nahati-hati ang nananampalataya. Bakit? Dahil maraming nilitaw na nilagdulaan na tatanda sa noon ng mensahe. Okay na ito kayo aanis at kakaroon po ng isang awitin, isang sasalaksak, tayo ito ay nagsasalit. Okay. Isang panibagong yugto ng paglilingkod. Malugod naming ipinapakilala ang bagong studio ng FBM-TV Duspionoy. Mas moderno, mas malinaw at mas sandang maghatid ng totoong balita, inspirasyon at makabuluhang programa para sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming online broadcast ministry. Ang bagong studio na ito ay bunga ng sipag, panalangin at biyaya ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming samahan sa aming mga live broadcasts, updates at mga programang nagbibigay impormasyon at inspirasyon. FBM-TV Miss Online, hatid balita, hatid inspirasyon sa bawat tahanan at bawat henerasyon. Kami patuloy na maglilingkod sa katotohanan at pagmamahal ng Diyos. FBM-TV Miss Online, sama-sama nating abutin ang pag-asa't liwanag na darating sa bagong yugto ng broadcasting. FBM-TV ang inyong kapiling. Maraming salamat sa inyong suporta. Tiwala ninyo'y aming inspirasyon pa. Bawat live broadcast at programa nagbibigay lakas at pag-asa. Mula sa studio hanggang sa inyong tahanan, serbisyong tapat ang aming alay kailanman. Balitang totoo at mensaheng may saysay para sa sambayanang nagkakaisa at buhay. Patuloy kaming maglilingkod sa tawag ng aming misyon. Kasama ni bawat oras ang ABM-TV sa bawat bukas. FBM-TV Busoy, hatid balita, hatid inspirasyon. Gabing tahimik o umagang puno
kaya ganito tayo nagdadala sa ating kontrola ang intensity online jangkat at ginagati natin si Zephyr 10 in continuous yan at nilagay kay Zip Grado yan tayo po ay 9 na napapanood dito sa ating kontrola ang intensity online jangkat at tayo po ay nagpatuloy. Ang ating po tinatalakay sa oras ito ay para kung nalaman po ninyo ay ipakikita ko po sa inyo. So ito po yung ating topic na ating po pinag-uusapan. Ito yung Holford. Yan. Holford. Yan. Bakit mali ang unawa ng letaktor sa mensahe tungkol sa Holford? Ginagawa nila ang turo talaga ni Brother Malhal. So yan po yung ating sinasalakay sa oras ito. Dahil dito sa naunang lensahe, karamihan na aral na kanya itinuturo sa mga lalalang talataya na walang alam sa lensahe, ang Holford noong sindahan. Yun yung kanya itinuturo aral. Pero sa Biblia, sa lensahe, hindi na lang noon ang itinuro ni Brother Mahal. Ano sa ni Brother Mahal? Ang sabihin dito sa kanila, una, ang tahanan ay naaanin na din lugar ng kapanta. Ano ka Brother Mahal? Ang tahanan ay may talalanin ng data. Pagkakapan ng Biblia at nakadiyos na panuluhan. Kasi ito nakikita natin, ang bahay ay naaanin na din ng tindahan ng nayagdanan ng palataya. So nakikita natin, kahit si Brother Mahal ay alam niya na ang Holford ay hindi ang lalaking tindahan. Ang Holford ay sa kanyang nalasayawan, ito ang substitution ng kapwa ng palataya. So, ibig sabihin, kahit na ikaw ay pagdahan ng tititon, ano ang Holford mo? Nasa sa'yo, kung ikaw ay natititon sa Asyaya, yun ang Holford mo. Ano sinusuko na Holford? Salita ng Diyos. Kasi ito, kung saan nakakatiton ang dalawa o tatlo, sa aking tayanan ay nandoon ako sa Asyaya. So, ibig sabihin, ang Holford, wala ito sa isang dako. Sabi nga ng Biblia sa Juan 4 ang talata ang 22 na tayo, sasabihin na natunay na nananagda ang Diyos hindi sa Jerusalem, kundi sa Espiritu at katotohanan. So, walang exclusive na lugar. Pero ano sinaman ng may kaswala si Esen? Ginaya ang nila denominasyon. Nagtatalo sila ng nananaking pindahan. Naisasal niyo? Bakit? Kasi akala nila ang Holford ay nananaking pindahan. Ano na yun? Nakikita natin sa noon ng mensahe kung sino ang last 19 na kanlalaking pindahan. Sila ka aircon. Sila ka nanandang sinan. Sila susunod doon ang nila nanalang sa saya. Kaya kung ikaw, isa kang mahirap na taktor. Kaso, ito yung nasalo. Ang iyong sandahan, mahirap yan. Kaso, meron isang taktor na pera, na lalan. Nagtayo na kanyang lalaking sandahan. Nalasit na kayo, ano na, ipagpakailan. Kalaunan, nung lahat ng nandalo, nasaan na kaya? Nandoon na. Lumitas na, iniwan ka na. Saan sila lumitas? Doon sa nalalaking sandahan ng nila aircon. Totoo na sinasabi ko? Hindi na, totoo? Kasi ang hinahanap ng nalalala ng sasaya dahil ang naitanin sa kanila na aral ang Holford ay ang sandahan.
yung itinanim na nayak dulaan natatanda sa noon mismo ng mensahe. Nasabi niyo? Tandaan natin, hindi lahat ng nasasakyan ng pastor o kaya ay natanda sa iglesia o kaya ay ang pastor ay tunay. Karamihan, ang tunay, ang tunay na lingkod ng Diyos, nanuluhay na ng karaniwan. Nakakita na sa kayo na lingkod ng Diyos, kagaya na kanasaya? Wala akong nakita eh. Karamihan yan ng lingkod ng Diyos, nasususin, nakukuha. Ang sasahin, unang Korinto 4, talata 11, lahat na ng lingkod ng Diyos, naluhay na kagaya, wala akong nakita. Saan dun sitan na lingkod ng Diyos ay nanuluhay ng kagaya, naranya ang buhay. Pero ngayon, nakikita natin karamihan ngayon na nasa loob ng mensahe, nanuluhay ng naranyaan sa luhay. Nasa ko niyo? Kaya, isinasaya ko ng tandaan. Okay, ang tunay na iglesia ay spiritual. Ito ang nadayak na ituro ni Landrahan na ang iglesia ay katawan ni Kristo. Hindi tindahan, hindi virgin, hindi organisasyon. Hindi ito nasusukat ng laki ng tindahan o lawak. Okay. Kaya kahit naliit yan, ang pinagtititulan kahit ng kandahan dahil yan, kung nandoon ang katotohanan at ang tunay na pag-ibig sa Diyos, naaari itong naging tunay na tatanda. So, inakalihin, ang ipinakikita ng Landrahan, wala ito panlalaki tindahan. Ayon sa kanya, kahit ito ay naliit na nakandahin na kayo nasisiton, pero kung kayo ay naliligid sa araw, lumalakad kayo sa panita, nandoon ang Diyos. Kaya pa, nalalaking tindahan niya, pero kontrolay ko naman. Wala ang Diyos doon. Ano pa? Talantayan, itinuturo ni Brother William Marion Mahan. Ipasa, nadayak na nila na ang diwa ng sayayara ay nilaka na sa iyo 2018, ano kami? Sapagkat kung saan nagkakasison ang dalawa o tatlo, sa aking sayayan ay naroon ako sa gitna nila. So, ano kami? Ang totoong sanctification, wala ito karami. Kadalasan kaya na isang tunay at pinipilala ng Panginoon ay kakaunti ang bilang. 2, 3, 4 na lang. Pero yung nalalaking tindahan, kadalasan yan, wala ang bilang. Bakit wala? Nasinulan sa sayaya ko kung bakit wala. Tandaan natin, pagkakaan ng tindahan ay lulalaki, nalalakihan. Kasusunan ako, wala ang bilang. Bakit? Kaya yan lalaki kasi yung takso niya, controlizer. Yung takso niyan, lukantera. Kaya lalaki sandahan niya. Controlizer. Natako ka sa kilasan. Nasa sa iyo. At, ano pa, naluluhan lang, spiritual na sakit natin. Pinakikipanahan lahat. Kasi sakit, ang kaniintay ko ay, dinaya. Kaya, ano ka nanulahan? Ang Diyos ay wala kang nalalaking sanctification. Nandoon kadalasan ang Diyos sa nasinting sanctification, kundi at naliliit na sanctification. Ganito lang, ayon sa kanya, lahat ng daling tandaan na sa kanyang mensahe, pinipilala rin nila ang siyempre, ako, nawawala yan, ministeryo, at paano ko sa iglesia, at nalatayalaran, ilan pinakalahan importante. Kaya, yung tinutukoy na whole part, sa turo ng Landrahan, hindi ito dupali. Hindi yan dupali. Ang tinutukoy na whole part ay hindi tindahan. Kundi, ito ay isang sanctification na nayak na nananampalataya na
nananatili sa salita ng Diyos. At sa kanila, sa spoken word yan. Ang kamanirahan ay ipantunay na whole heart. Ano kanila? Ito ay hindi dasali. Kundi ito ay isang constitution ng layak na nananampalataya na nananatili sa ano. Bakit? Kasi ang sinusukoy na whole heart, yung salita ng Diyos. Kapag ikaw ay nananatili sa salita, lalo ang kapatunay ng whole heart. Kahit gaano kalaki yung pindahan mo, kahit gaano kalawak yan, pero kung ang takpan na lang kinikina, consolizer, wala ang sakyan. Hindi na whole heart. Nasaan? Bakit? Kasi ang unang nananampataya, kadalasan noon, saan sila nasisison? Sa nila, dahil nan. Wala na sila itinanong na pindahan eh. Kasi sila, nagtakita na kayo sa akin, sa zanunsitan, na kung ang nanilkon ng Diyos ay nagtayo na kahit naliit na pindahan. O sige, nakita na kayo? O kayo na saktor ng Diyos na, hinahanin ko kayo. Kung na nakikita kayo isang talata na ang may asoktor ay nag-utos na nagtayo na pindahan. O sige, nakita na kayo? Wala akong nakikita kahit na kansi-kansi kayo. Bakit? Kasi ang tutuon na nananansasaya, kadalasan sinisituloy na tulong dahil nan. Dahil nan. Ang sasayo, saan? Ang iglesia ay hindi nag-uunti sa panlalaki, dukali. Ito ay kadalasan sila ay nasisito saan? Sanaya, dahil nan. Okay, ano kung nasa natin? Nasa sa kanan ng sahin na the fault and its condition. Ang unang iglesia ay walang nananaking dukali. Sila ay nasisito sa naya dahil at sa isa't lugar. Ngunit, kasama nila ang presensya ng Diyos. Ano kanilalahan? Yung sa isang tunay na iglesia noon at ngayon, saan sila nakakasito, doon na kanilalahan, wala na ang Diyos nila. Kaya hindi tutuntan na yun nila, tutuon na lang sa saya. Kasi bakit? Patakon na laki ang sandahan ng pastor, wala ang Diyos nun. Wala ang Diyos nun. Bakit? Kaya ang laki ng sandahan niya kasi yung inikikila ng pastor ay consolizer. Talanawa, natakaw, pasera. Lahat ng pasera. Kaso kapansihin nila nandiyan ang Diyos. Yung kanilang tuso, puro kasakawa sa sakilasan. Naisasun niyo? Nandiyan sa ang Diyos? Wala ang Diyos yan. Ang ninong ng nasahi. Ulitin na natin. Ang unang iglesia ay walang nananaking sandahan. Sila ay nasisisun na dahil at sa isa't lugar. Pero, kasama nila ang Diyos. O naisasun niya, ang ninong Ang ninong isinusulo ng lenguahe at isinusulo ng Biblia. Okay, isinaliwan na ang tunay na pagkakaiba ay wala pa organisasyon, kundi nasa salita ng Diyos. Pero ano turo sa lenguahe? Ang pagkakaiba na kanduso niya. Kanieka, ang nakakaiba, bakit? Kanieka sa nakakaiba. Kaya na sila nakakaiba kasi nasa loob ng Diyos. May isang tao na sinusunod nila, na saka sila ay hindi sunod. Isasasun Diyos sila Kaya na sila nakakaiba, hindi sa salita ng Diyos, kundi sa sanahan. Tandaan, ang tunay Diyos ay hindi dukali. Ano ka manirahan? Sa kanilang lenguahe na Hebrew chapter 4. Ito ay pala itinuro noon sa chapter 1:19. Sa sila, ang Diyos
ay hindi nananahan kanya dukani. Dukani gawa ng tao, kundi sa puso ng nataon itinilak na ngunit. Saan ho nananahan ang Diyos? Hindi raw paggawa ng tao na nakunsahan. Wala ang Diyos yan. Kaya kanya kasi ko, wala ang Diyos sa kunsahan. Wala ang Diyos sa nalalaking kunsahan. Kasi ang Diyos, lalo kung sa loob ng puso ng tunay na naniniwala sa Kanya. Kasi niyo? Okay. Naaaring nasitol ang nananansasaya sa bahay. Sapagkat ang pinakalahanan niya ay ang presensya ng Panginoon at ang tunay na pananampalataya. So yan po ang pinaka-importante. Ang kawasahan ng nakakansigan at nakakasin ay dapat ito ay naging lunting punsahan. So kaya meron kayong yung pag-aaral ng panyasanan nyo kapag sakit. Ayaw kansahin sur at ayaw kanyasahin ang tahan na ang pinakasalulahing punsahan. Kung nasahin natin ang talagang ay Christianity versus idolatry na itinawag noon sa December 17, 1961. Ang iyong tahanan ay dapat lunting tindahan kung saan anay pananayin, pansanayan at pansanapanan sa Diyos. Nakita ko niyo? Ang itinuturo ng liwahan, ang home farm ay ang tahanan, hindi ang tindahan. Ang home farm ay kung saan ka ng tetelokin. Yung ang inyong niya home farm. Pero ano sinuro na karamihan sa kanyang kahit? Itin mo ang itinuro nila ang home farm daw ng tindahan. Kalukuhan. Ngayon, nila nananansasaya na wala ano kanyang kahit, taliwala. Yung nananansasaya na wala ano kanyang door, taliwala. Kaya ang focus ng tao, sa tindahan papunta. Kahit punta ka ng punta ng tindahan, kung nananakaw ka tayo, wala na yun. Sasayo? Karamihan na ng takot nananakaw eh. Kaya na ang ng dahil na nananakaw yun eh. Kaya nakakansila na sasakya kasi nilalakaw pansin na tindahan. Nilalakaw ay ikaso. Inaalkoy kanila. Nandiyo ko hinahanap ang nesaktor. Saan kayo natatakita na kahit isang talata na ang pera na sulata sa panoon ng tindahan ng ikaso at ang offering ay kukuhanin ng taktor. O siya, ng pinakamasasali ng taktor, ng pinakamasasali ng bisya, hinahanap ko kayo, nagtakita kayo ng isang talata na ang pera dahil ng ikaso at yung offering na ibinibili ng tao ay susunta sa inyo. O kaya, nakalera sa inyo na nakapanood at meron ka nakita sa Zalzor. Kung nakikita kayo, sakita kayo. Wala akong nakikita kasi sakit. Dinasa ko lang sa siya, wala akong nakita eh. Inisa ko yan. Dinasa kasi sa inisa ko yan araw-araw. Kasi ayaw ko sila paano niya kapansihin na hahanunin ko kayo na kayo nasakita yun sa talata. Kasi ako na lang nasasahiya. Kaya ginawa ko, dinasa ko na yan. At nasisiyak ako, wala akong nakita na aking mata na nakasulat sa talata ng Biblia na ang pera na sulata sa kukundahan ay nasa kukuhanin ng taktor. Wala akong nakita. O saan hinahanap ko kayo? Saan nakita kayo? Nasana kayo attorney. Handa ko ipatusan ang aking hila, ang aking kanal. Kahit na aking nasagsulan niyo. Titil na ako kung nakikita kayo. Naraninta ko yung takot. Nakikita takot. Kasi
wala sila kasiyakan sa sayakan nila, ako may kasiyakan. Bakit ako natatakot? Wala naman ako naisakita Kaya ang nais kong patunayan, ang natakto ay, karamihan ay nananakaw. Dahanan, pinakakasirahan ang sindahan. Ginagawang tanadhidapan noon na taon inaakal nila. Nakita ko niyo? Naanhan ako na salita, pero ito ay katotohanan. Okay, ganun tayo. Itinuro ni Manuhan, nanonood ko yung ating PowerPoint. Okay. Itinuro ni Manuhan na ang ama ng tahanan ay dapat una, siya ay nanununa sa prayer. At nagtutulong silang mentor. Hindi kailangan ng malaking sindahan para ikaw ay papagda. Hindi kundi kahit ikaw ay nasa bahay mo at araw-araw inaalala noon sa noon, nagtutulong ka o kaya nagtutulong ka ng mentor, ay sinapagdan nila ang Panginoon. Bakit? Kasi ang Panginoon kung saan nagkakasison ang dalawa o tatlo ay nandoon ako kanila. Ano ito kanila? Kahit nasaan, kahit nakasundok ka kahit nasa ilalim ka ng tulong kahon, wala sinabi na sandahan o kanila. Nasakit kaya kayo na ang pagsiseso ay kasandahan lang at wala na isang nasa? O, sanalawahan ko sa inyo. Nasakit kayo ng talata na ang totoong pagsiseso walang isa kundi kasandahan. O, sakit kaya kayo kung lalo kayo nakikita? Ano kung manilahan, sa kanyang mensahe na question and answer on the 23, 1954, kanya saan man nagkakasison ang dalawa o tatlo sa kanyang tayanan ay naroon siya sa kanyang gitnaan niya. Ano kami? Kahit saan daw nagkakasison, kahit dalawa lang kayo, dalawa. Ano dalawa? Yung takto ang natuturo o kaya ikaw warfare. Yung isa nakikinig kayo. Nandun ang Diyos. Ulitin natin, Mateo 18:20. At ayon sa panlapayan. Saan man nagkakasison ang dalawa o tatlo sa kanyang tayanan ay nandoon ang Panginoon. Nalaman ako na kung saan nakakasison ang dalawa o narali sa noon ng sindahan, nandoon ang Panginoon, walang tanong. Walang sinabi na sindahan. Ang sabi kung saan. Ang tinasok na kung saan, may sindahan, may hanap sa landahan, may sindok. Kahit nasaan kayo na dyan, pwede, nandoon ang Panginoon. Ayon sa kanya, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nakadasa sa dami ng lendero o laki ng sindahan, kundi nasa katotohanan. Kaya yung kanya, kahit kayo ay dalawa lang, at kayo ay nagsiseton, nandoon ang Diyos. Hindi ko wala kang lalaking sindahan. Kaya nandiyo ko sa iyo kanya, ang Diyos ay wala kang lalaking sindahan. Wala ang Diyos yan. Wala ang Diyos. Bakit? Kasi ang lalaking sindahan, ang sinusunod nila dahil sinuno, hindi sa Kristo. Okay, nakita sa iyo? Okay. Ano tasan niya? Kapag ang tao ang ginagawa na parang naniit na druso at inilalayo ang sarili sa isa na nani na pag-ekserso. O yan, karamihan nila sa entan. Nagtatayo na nila kanya-kanyang druso at inihihiwalay ang sarili sa isa't isa. Ano kasi na lahat? Nani sa kanya. Nani. Okay, nakita sa niyo? Okay, nawa ay panalo ko sa inyo sa nanoon at tayo ay nagpapasok na at nandito na tayo. Maraming salamat po sa nakunukundansay at nakakasanoon dito sa ating pagdala at
NCNTV, nalakan po ito, samahan niyo ulit sa ating po, tansalakan ulit. Isang panibagong yugto ng paglilingkod. Malugod naming ipinapakilala ang bagong studio ng NBMTV Gusto Live. Mas moderno, mas malinaw at mas handang maghatid ng totoong balita, inspirasyon at makabuluhang programa para sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming online broadcast ministry. Ang bagong studio na ito ay bunga ng sipag, panalangin at biyaya ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming samahan sa aming mga live broadcast, updates at mga programang nagbibigay impormasyon at inspirasyon. ABM-TV Miss Online, hatid balita, hatid inspirasyon sa bawat tahanan at bawat henerasyon. Kami patuloy na maglilingkod sa katotohanan at pagmamahal ng Diyos. ABM-TV Miss Online, sama-sama nating abutin ang pag-asa't liwanag na darating sa bagong yugto ng broadcasting. ABM-TV ang inyong kapiling. Maraming salamat sa inyong suporta, tiwala ninyo'y aming inspirasyon pa. Bawat live broadcast at programa nagbibigay lakas at pag-asa. Mula sa studio hanggang sa inyong tahanan, serbisyong tapat ang aming alay kailanman. Balitang totoo at mensaheng may saysay para sa sambayanang nagkakaisa at buhay. Patuloy kaming maglilingkod sa tawag ng aming misyon. Kasama ninyo sa bawat oras, ang ABM-TV sa bawat bukas. ABM-TV Busoy, hatid balita, hatid inspirasyon. Gabing tahimik o umagang puno ng sigla, kami kasama ninyo saan man magpunta. ABM-TV Busoy, bagong studio, bagong simula. Sa tulong ng Diyos at inyong suporta, patuloy ang aming paglilingkod para sa bayan at sa Diyos na dakila. Sumus na dakila. Yeah! Dati pangarap ko'y parang malayo, magkaroon ng studio na astig at bago. Pero ngayon posible na pala, kahit nasa bahay kaya mo na talaga. Laptop, lamlag at konting ilaw sa simpleng kwarto, ang angat ang galaw. Pag nag-live ka sa Facebook at YouTube, parang nasa TV ang dating ng iyong mood. Di mo kailangan ng malaking gusali, basta may pangarap at lakas ng sarili. Ako'y tutulong para maabot mo ang studio setup na para sa'yo. Magkakaroon ka na ng TV studio sa bahay mo, pangarap mo'y totoo. Kapag ikaw ay nagla-live broadcast, professional ang dating mo agad. Facebook man na ay YouTube,
transition pa. Lower thirds at logo'y kasama. Scrolling text sa TV background. High level setup na world class ang tunog. Hindi lang setup ang maibibigay. Tuturo ang karing hanggang sanay. Kahit nasa bahay ka lamang, parang TV network ang iyong galawan. Balita man o salita ng Diyos, malinaw at astig ang bawat boses. Araw-araw pwede kang mag-live, professional na swak pa sa vibe. Magkakaroon ka na Ito po ay NCN online broadcasting. Nasasayanan ang katotohanan.